Okay mga kababayan, mga ka-analyze, welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay mga kababayan, pag-usapan ho natin ngayon ito si Birthday Boy. Ito hong si Birthday Boy, si dating President Rodrigo Roa Duterte. Dati ho nating presidente sa kasamaang palad. At ito hong si self-confessed hitman Edgar Mutabato, dating pulis ng Davao, Arturo Las Cañas, na kung saan may magandang balita ang ICC sa'yo, Digong. May regalo sa'yo. Oo, ito regalo sa'yo. Pakinggan mo tong balitang to, regalo sa'yo ng ICC. Oo. May kinalaman kay Edgar Mutabato at Arturo Las Cañas. Pakinggan mo at siguradong magiging maganda ang birthday mo ngayong araw. Play natin. Posibleng tumestigo sa ICC laban kay dating Pangulong Duterte ang dalawang umaming miyembro umano ng Davao Death Squad. Sina Edgar Matubato, isang self-confessed hitman, at ang dating pulis Davao na si Arturo Las Cañas. Saksi, si Maki Pulido. Nabanggit sa inilabas na warrant of arrest ng International Criminal Court ang papel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang founder at pinuno ng Davao Death Squad o DDS. Isang grupo sa Davao na pumapatay umano ng mga kriminal sa lugar at matagal nang iniuugnay kay Duterte. Oras na umakyat sa trial ang mga akusasyon kay Duterte. Dalawang aminadong dating mga miyembro umano ng Davao Death Squad ang posibleng tumestigo laban sa kanya. Alam ko, itong si Edgar Mutabato at si Arturo Las Cañas, hindi pa nahuhuli si Digong. Hindi pa naisasako papunta dyan sa dahig ni General Torre. Alam ko, itong si Edgar Mutabato at Arturo Las Cañas, alam ko, nasa ano na ito nasa pag-iingat na or nasa bakuran na ho ng ICC. Alam ko nandoon na ito sa dahig or Netherlands pinangangalagaan niya ng ICC court. Para anytime na mahuli na, maaresto na si Digong at sisimula ng paglilitis, itong dalawang ito ay titistigo sa kanya. Sigurado merong uupo dyan na Pilipino. Kumbaga magbibigay ng pahayag, statement laban dito kay Digong. Sa madali salita, testigo. Yun ang regalo sa'yo, Dig. Tingnan natin. Yan sina Edgar Matubato at dating pulis Davao na si Arturo Las Cañas. Si Edgar Matubato, self-confessed hitman, ikinento sa Senate hearing noong 2016 ang pagpatay niya mula 1998 hanggang 2013. Ang trabaho namin, ma'am, ay pumapatay ng mga kriminal katulad ng drug pusher, rapist, snatcher. Ganyan ang pinapatay namin araw-araw. Pinapatay namin. Isa raw siya sa mga unang miyembro ng Lambada Boys na kalaunan ay tinawag ng Davao Death Squad. Ito according dito kay Mutabato or Arthur, sino ba to? Nagsalita, si Arturo Las Cañas o si Mutabato? Kung sino sa kanila. Nung panahon daw, nung nagsalita ito ng 2016, mula daw nung hawak daw siya ni Digong, marami raw siyang pinapatay daw ni Digong sa kanya. Rapist, criminal, snatcher. Yun ang sabi. Ang mahirap niyan personal na kaaway lang. Sasabihin, drug addict. Sasabihin, rapist. Sasabihin, snatcher. Yun naman pala, hindi. Ginagamit lang yung word na yon para may gawing dahilan sila kung bakit nila tinutumbayan. Bakit ko nasabi? Pakinggan nyo Death Squad na binuo umano ni dating Pangulo Rodrigo Duterte nung mayor siya ng Davao. Maraming inamin na pinatay si Matubato sa utos umano ni Duterte. Isa rito ang radio broadcaster na si June Pala. Bakit po? Parang binabakbakan siya sa radyo araw-araw, ma'am, araw-araw. Kasali ako doon sa operation pero hindi ako umabot ng operation. Paano po pinatay si June Pala? Inambos, ma'am. Ayan. Meron daw radio broadcaster sa Davao yata, June Pala. Pinapatay daw ni Digong. Dahil lagi raw tinitira sa kanyang programa.
Ito si Digong nung June pala, araw-araw daw. Oh. So, ibig sabihin, hindi totoo yung pinapapatay, rapist, criminal, snatcher, ganito. Salita lang yon. O pwedeng, ito lang yung kadalasan sinasabi. Oh, pero yung pinagtititiran nila, mga personal nilang kaaway. Oh, ayaw nila kasi binabanatan sila. Oh, tignan mo, yung John Pala na yan. Oh, criminal ba yan? Rapist ba yan? Drug addict ba yan? Snatcher ba yan? Tuloy natin. Saan inambot? At hindi lang naman ganon. Hindi naman ibig sabihin ganon. Papatayin mo na ng papatayin. Kasi may batas eh. Depende na lang. Siguro ko talaga actual nakita mo. Especially kapamilya mo. Baka hindi mo mapigil sarili mo. Yun pwede. Oh. Pero yung sasabihin pinatay kasi rapist, kasi ganito. Paano kung imbento? May nagsumbong lang sa'yo. Tatay Digong, nirape ako ni ganyan, ganito, ganyan. Tatay Digong, drug lord yan. Paano yun kung mga imbento lang yung sumbong? Kaaway lang pala nilang personal. Nag-iimbento lang pala para tirahin nyo. Paano naman yun? Diba? Kaya nga hindi po pwede yung ganong tira ng tira eh. Kasi mamaya napagbibintangan lang or pinipersonal lang. Ginagawa ng story eh. Depende na nga lang sabi ko sa inyo, ma-actual mismo ni Digong, mata sa mata. Oh. Na may ginaganito, nire-rape. Pero bawal pa rin yun. Pero alam mo yung, especially kapamilya, yung bugso na namdamin mo, yung kapamilya mo, ginaganon na. Ibang usapan na yun. So, paano nila nalalamang ganon, na kriminal, na rapist, na ganito, nakikita ba nila? Oh. Paano nga kung sumbong-sumbong lang? Paano naman yun? Diba? Minsan nga, yung mga pulis, katulad sa war on drugs, extrajudicial killing, kung sino-sino ang pinainan eh. Paano pa natin masasabing totoo yung mga sumbong na gano'n? Ambush sa papunta ng bahay. Nabanggit din ni Matubatong isa umanong kidnapper na nahuli nila sa Sarangani at pinakain umano sa buwaya. Hindi ko alam ma'am ang pangalan. Basta dinala namin tapos pinatay namin. Pero ang pagpatay, hindi na ginamitan ng dahas, ng baril, ng ano. Pinakain namin ng buwaya doon. Saan? Sa Kapatagan, ma'am. Si Arturo Las Cañas, dating pulis Davao, ang team leader ng Davao Death Squad. Dahil daw sa takot na unang itinanggi ni Las Cañas ang testimonya ni Matubato noong 2016. Pero noong 2017, lumutang para kumpirmahin ang pagpatay ng DDS sa utos umano ni Duterte. Isa raw sa unang naging misyon niya noon ang pagpatay sa umano'y drug lord sa Davao na si Alan Cancio. Dito nag-umpisa ang Davao Death Squad. Dahil po, may iniwan kaming note na ito huwag pamarisan, and then nakalagay doon Davao Death Squad. Ito po ang umpisa. May nilalagay silang note. Parang sa pelikula, iiwan sila ng karton. Huwag pamarisan, Davao Death Squad. Ba't di na lang kasi isulat nyo, huwag pamarisan, tapos lagay nyo, love Digong. Diba? Sana gano'n na lang. Huwag pamarisan. Love Digong. Sabi ni Las Cañas, binibigyan sila ng hanggang 100,000 peso reward sa bawat taong pinapatay nila. Sa lahat po mga ginagawa naming pagpatay sa Davao City, ilibing man o itapon namin sa laot, ito po ay binabayaran kami ni Mayor Rody Duterte. Kadalasan 20,000, minsan 50,000, at depende po sa status ng target, minsan 100,000. Kinatigan din niya ang kwento ni Matubato ng pagpatay sa broadcaster na si June Pala kung saan nakatanggap daw siya ng malaking pabuya mula kay Duterte. Sinabi ni Mayor Rody sa akin ang 1 million. Sabi niya 1 million. Tinanggap ko at sabi ko, salamat sir. And then umalis ako. Dati nang sinabi ni Duterte na nagsisinungaling si Matubato na hindi raw niya personal na kilala. Si Las Cañas naman tinawag niya noong mapaggawa ng kwento at anyay siraulo. Pero nang humarap noon sa pagdinig ng Senado noong isang taon, merong inamin ang dating Pangulo. I can make the confession now if you want. Mr. Chair.
talagang niyayari ko. Meron akong death squad. Death squad. Pero hindi yung mga pulis. Sa pool, di ba? Sa pool. Una, noong mga nakarang taon, dinidinay niya si Motobato, si Las Cañas, hindi daw nila kilala, si Raulo daw yan. Pero nung umupo na siya sa Senate, after na ilang taon, after na kanyang termino, after na kanyang term, inamin niya. Meron akong miyembro ng death squad, pero hindi pulis. Pero bandang huli dyan, sinabi niya rin, alam niyo yung dating general, ngayon senador, si Bato de la Rosa, death squad yan. Pulis si Bato de la Rosa eh. Ay, nako mga kababayan. Oy, birthday ngayon ni Digong, ha? Nagsi-celebrate yung mga DD shit. Ayan yung regalo si na ICC, Digong. Si Las Cañas at si Edgar Motobato, on the way na dyan, may dalang cake. Handang tumistigo sa'yo. Okay, maraming salamat po mga kababayan. Kita-kita ulit tayo sa panibagong live, panibagong vlog. Paalam po pa samantala ang lingkod, Dos Chris. Pero lagi natin tatandaan doon, follow the majority, follow the right way. Maraming salamat. Kita-kits po tayo ulit. Bye-bye po.